Alright, magandang gabi, magandang araw ho sa inyong lahat dyan ng mga nanonood, lalo na sa mga taga Davao City na wala na ngayon sa syudad gawa nung nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, no? Sa Pilipinas, like nagmamigrate sa ibang lugar, doon nakapagpangasawa, doon din na nakapalaran, nagtatrabaho, na laging binabalik-balikan, no, ang memories, alaala nila sa Davao City. Well, ladies and gentlemen, this is how Davao City would look like every night, no? Ano siya, maliwanag, very light up yung syudad ho natin dito. Dami kasi ng mga high-rise buildings, ang dami ng mga establishments, no? Talagang consistent talaga itong Davao City sa pagpapayaman. Ibig ko sabihin na grabe yung economical growth ng Davao City. Grabe yung yung mga economic activities dito. Soon to rise, no? Magkakaroon pa tayo ng Ocean Park, which is maganda yun, no? Kasi tatlo na ang magiging Ocean Park sa Pilipinas. First is in City of Manila, Cebu City, and now Davao City, no? So ano siya, upcoming. Abangan ho natin yan. So Davao City, yan ang itsura, no? Maliwanag at saka traffic. Yan, isa yan sa dagdag view sa Davao, traffic, no? Ang ibig sabihin is isa yan, no, sa mga ganap or isa sa mga changes na sa Davao City to compare early 2000 na dati talagang pag dumadaan sa kalsada napakahayahay. For example, Davao City Toril, yung Rojas Avenue sa may Ateneo de Davao University papuntang Toril, Davao City sa may Chowking ay tatakbuhin lang ng nasa 25 to 30 minutes. Pero ngayon, aabot ka na ng mahigit kasang oras, hanggang 2 oras kapag peak hour. So, yan po yung pinagkaiba ng Davao City. Mayaman lalo ang Davao City, nagkakaroon talaga na siyang magandang view at forma. Pero ang downside lang is nagkakaroon talaga ng heavy mega traffic. Pero syempre, it means progress. Oo, kasi maraming mga migrants coming from different regions and provinces sa Pilipinas. For example, no, ang taga Metro Manila o taga Luzon, basta maraming mga Tagalog dito sa Davao City ngayon na nagmamigrate gawa nung dito nga sila minsan na-assign sa kailang mga corporate company, no, kailang mga opisina, trabaho, paano yung mga selective respective mga mga crafts and mga professions, no, trabaho. So nasa sa Davao City, tapos minsan na-realize nila na Davao City is the best, no, livable city. Kumbaga parang na-realize nila na ang Davao City is siya, napakaganda, no, ng life dito, no, ng quality of life. Napakababa ng cost of living i-compare mo sa ibang mga highly urbanized city throughout the country. So Davao City yata ang isa sa pinakamurang syudad, no, low cost of living. So basta masipag ka lang pumunta ng public market, no, sa Bangkirohan and the Agda Public Market, may enjoy mo na yung mga fresh and local produce. Tama ba, no? Fresh and organic, locally produced na mga produkto dito sa Davao City. So ano nga ba yun? Mga prutas, syempre, isda, gulay, mga fresh crops talaga from Davao City. So na-enjoy nila, ma-enjoy natin yun kapag tayo masipag lang pumunta sa mga public market natin dito. And yan nga ang mga nagtatrabaho sa Davao City na kapag napagdesisyon na nilang mag-aral dito na lang tumira, mag-migrate, dalhin ang kanilang pamilya, asawa, mga anak, at dito na lang paaralin, ipagpatuloy mag-aaral ang mga anak nila. Kasi nakita naman nila na marami namang hospital sa Davao City. Bibilangin natin yung hospital na alam ko lang, ha. So meron tayong Davao Doctors Hospital, meron tayong San Pedro Hospital, meron tayong Brockingshire Hospital, meron tayong ano pa ba, SPMC, no? Southern Philippines Medical Center. That's the biggest, largest, hugest hindi, pinakamalaki, no, na hospital sa buong Pilipinas. Not PGH, hindi PGH, kundi Davao City SPMC or Southern Philippines Medical Center. So yung mga hospital na nabanggit ko ay ilan lang ho yun sa mga dito, mga dekalidad na hospital sa Davao City. Lanang Premier's Doctors Hospital, isa rin yan, di ba? Hindi ko na alam yung reputasyon kasi
bago pa lang si LPDH. And let's go to let's go to universities, di ba? Isa yan sa mga rason bakit din na maraming mga pamilya coming from different regions sa Pilipinas ang nagmamigrate sa Davao City, dito piniling stay for good. So syempre dahil sa universities, no, may mga anak sila na nag-aaral pa, currently studying, so ililipat sa Davao City kasi meron tayong mga dito, very competitive ang eskwelahan sa Davao City, ha. Oo, mga private school man sila, pero hindi ganun kamahal, pero ganun di kalidad, world class, no, international competitiveness talaga ang level ng natin mga university sa Davao City. Ano nga ba yun, no? Unahin natin University of Mindanao, of course. Ano yan, eskwelahan ng bayan, no? Hindi mo kailangan maging mayaman. Private school siya, pero hindi siya ganun kamahal compare sa ibang mga Catholic school. Sa University of Mindanao, meron tayong University of Immaculate Conception in UIC. Meron tayong Brookshire College, meron tayong San Pedro College, Holy Cross College, meron tayong DMSF, no, Medical School. Basta marami, hindi ko na mabanggit na nasa mga siguro 100. Holy Child, Assumption College of Davao, Holy Cross, okay, tapos sa pareha Holy Cross. Diba, ang dami, no? Meron tayong ano pa ba? University of Southeastern Philippines, that's USIP. So ano yan, no? University of Scholars. Ano pa mga eskwelahan natin dito? No, marami ba? Maraming school sa Davao City. Private school, no? Ang iba kakatayo lang. Oy, syempre upcoming soon to rise sa ang National University. Na pagmamayari ng ano yan, mga C family. Tama, kasi lahat ng SM, no, mostly makikita ko talaga yung yung National University sa mga SM shopping malls. For example, MOA, merong Inyo, Clark, SM Clark, no, meron din sa Bacolod, if I'm not mistaken, no, meron sa Bacolod. SM Fairview, basta mostly sa mga sa mga SM doon, mga National University, doon talaga yung sila naka-attach, naka-built in sa SM, mga SM shopping mall. So ito yun, yan. That's future under construction, National University. That's 7th floor, no, mataas din yan. Bilong na siya sa nasa mga medium to high rise building siya na level. Okay, so yun lang siguro, no, ang natin dito, yung mga sinasabi natin. So Davao City today, no, ito na yun mga hagada, mga kababayan, mga Davaoenyo, kahit hindi mga Davaoenyo, no, marami tayong may mga subscribers ako, ng mga Indiano, o galing sila sa Davao kasi nag-aaral sa DMSF Medical School, na wala naman sila sa Pilipinas na ngayon, gawa nung nasa India or saan mang lupalop na mundo sila natatrabaho, no, dahil sa kailang profesyon na yan, mga nursing student, mga dentistry, may mga dentistry, di ba? O basta doktor or mga medical school ang DMSF, no, so daming Indian nationals dyan. Dito nag-aaral kasi nga, sabi ko nga sa inyo, no, napaka-competitive talaga ng eskwelahan sa Davao City. Mga universities dito, hindi man siya mga private school man siya, pero hindi ka mahalan, hindi ganoon ka, expensive, yes, kasi nga private school, Catholic school, at ano pa. Pero siyempre pagdating naman sa, kung i-compare naman sa ibang mga universities, talagang o ibang mga syudad na may mga university, di hamak na mas cheaper pa rin sa Davao City. And at the same time, very quality ang teaching. So that's a bill. Thank you for watching Davao City.